Gusto mo na magsimula mag-trade pero litong-lito ka kung saan ka ba talaga magsisimula. Sobrang overwhelmed ka, sobrang daming mga ibang mentor, sobrang daming teacher, sobrang daming gurus na nagtuturo sa'yo na dapat ito yung strategy mo, ito yung strategy mo. Hindi mo alam sinusundin mo. Don't worry, ganyan din ako dati. Kaya ngayon, tuturo ko sa'yo kung ano sana yung gagawin ko, kung ano yung sasabihin ko dun sa past Job Zamora na hindi pa marunong mag-trade at gusto mag-aral mag-trade. Ito yung sasabihin ko sa kanya. Magsimula ka lang sa strategy na to, tapos from there, i-build mo lang unti-unti. So, anong strategy yon? Tuturo ko sa inyo kung paano. So, ready ka na ba? Let's go! So, magsisimula tayo sa ano bang currencies yung iti-trade natin. Siyempre, sisimula tayo sa pinaka-basic muna. Pinaka-basic ay ang mga major currency pairs. So, ano ba yan? Yung may mga USD AUD, USD JPY, Euro USD, GBP USD, USD CAD, USD CHF. Yang 7 lang yan. Most likely, sobrang similar ng mga galaw niyan kasi USD pairs sila. Ang tanong ko, anong oras ba ako magti-trade dapat? Huwag mo munang isipin yun. Kasi kailangan mo muna ma-observe yung market ng Asian session, which is umaga, hanggang tanghali, hanggang hapon. Yung London session, which is hapon, hanggang gabi sa atin, and yung New York session sa gabi hanggang madaling araw. So maganda na unti-unti i-observe mo yun, then pwede mong i-trade din syempre sa backtesting or sa demo account para malaman mo yung mga galaw nila. So para bang trade yung gagawin mo? Ito na, punta na tayo sa computer screen sa trading view. So dito muna tayo sa Euro USD. Tapos ang gagawin natin, punta tayo sa 5-minute time frame. Okay, 5 minutes. 5-minute time frame. Bakit, coach? Bakit? Di ba dapat daily para mas astig? Yun yung mga sinasabi ng mga ibang teachers. Dapat daw sa daily kasi mas sure daw. Coach, dapat 1 hour kasi masyadong matagal yung daily, tapos masyadong mababa naman 5 minutes. So, ang sagot ko dyan is kanya-kanya talaga yan. Sa umpisa, ang papatrade ko talaga sa past job, hindi marunong na Job Zamora mag-trade is 5 minutes muna. Bakit? Kasi kailangan niya muna ng reps. So, ang gusto natin mangyari is halos araw-araw siya mag-gym. Okay? And sobrang dami niyang opportunity mag-gym para, syempre, mas mabilis na makikatawan niya, mas mabilis mag-adapt. So, yun yung gagawin natin dito sa pagtitrade natin. Sa 5-minute, mas maraming kandila, mas maraming opportunities, mas maraming beses ka makakapag-practice. So, ito lang example niyan. Sabi nila, dapat ibang time frame, ganyan. Pero ito, papakita ko sa inyo. Ayan, ito, ayan. Kung hindi nyo titignan yung time frame, okay, hindi mo rin malalaman kung, sige, try kong tanggalin yung time frame. Tanggal ko. Ayan, hindi mo na makita yung time frame. So, ayan, tingin mo, anong time frame yan? Siyempre, 5 minutes. Eto, tingin mo. Anong time frame yan? Okay. Eto, tingin mo, anong time frame to? Okay. Eto, tingin mo, anong time frame to? Diba, ang gulo? Ayan. So, kung titignan mo siya, nang hindi mo tinitignan kung anong time frame siya, parang pare-pareho lang naman siya, coach. Yes. Similar lang naman yung mga galaw nila. So, mag-iba lang syempre yung pip count. 'Di ba? Pero pag titignan mo, sobrang similar lang siya. So, similar lang yung 5 minutes sa chart dun sa daily na charts. Okay? Anong similar? Hindi naman similar. Di ba? Kanya-kanya lang yan. Pero para sa akin talaga, very similar talaga siya. Kaya naman, doon tayo magpo-focus again sa 5 minutes muna. So, anong next natin gagawin? Siyempre, lalabas natin pinakamalapit nating formula na I'm sure, alam mo na kasi lagi ko sinasabi to pati sa mga Facebook and everything. Ano to? MATE formula. M-A-T-E. Start tayo sa letter M, which is yung market trend, market direction. Okay, punta tayo sa market direction. Market direction. So, ang pinaka-goal kasi natin is to trade along with the trend. Not against the trend. So, example lang nito. Sino nagsasurf dito? Hindi ka ba nagsasurf? Kunyari na lang nagsasurf ka. Ganito lang yan. Diba? Ang lagi sinasabi ng mga surfers is kailangan sumabay ka sa wave. Okay? Wag mo siyang isasalubungin. Kailangan sabayan mo. Diba? So, ngayon, kapag nagtitrade tayo against the trend, para tayong sumasalubong ng wave, tapos gusto natin na makaangat tayo dun sa board natin, sa surfboard natin. Make sense ba? Pakita na nga lang tayo ng video. Ayan. Hindi ko alam kung video papakita natin. Pero ito naman, kapag naman nag-trade ka with the trend, ayan, di ba, sobrang smooth. Di ba? Sinasabayan mo lang yung wave. Tapos, daling tumayon, daling mag-balance. Tapos, umuusad ka kasi nga, you are riding along with the wave. So, yun ang gagawin natin. Mag-trade tayo along with the trend. So, dun pa lang, sa pinakaunang rule na yun, tumataas na yung winning percentage natin.
Okay? So, kasi yung gusto ng iba magre-reverse or gusto ng iba sa sideways, iba-iba naman tayo. Pero para sa akin, very important na lagi tayong nag-ride sa mga waves. Kasi kung titingnan natin, maraming opportunities sa market yung kapag nag-ride tayo sa wave. So, for example, ito, di ba? Simula tayo dito. Kunyari yan, di ba? Pag ni-ride mo yan, okay na okay. So, pwede kang ma-SL dito, matalo dito, or matalo ka dito sa mga sideways na market. Pero again, mababawi mo siya kasi marami talaga yung mga times na nagte-trend talaga siya. So, ito, sideways, so baka matalo ka dyan. Pero dito, tignan mo, tuloy-tuloy siya na nag-uptrend. Nag-uptrend siya tuloy-tuloy. So, mas marami talaga yung chance na mananalo tayo. So, yun naman yung goal natin, di ba? More winners, less losers. More wins, less losses. Diba? So, kaya naman, ang gusto natin is to ride along with the trend. So, paano natin gagawin yon? Like ko nasasabi, maglagay ka lang ng EMA 200. So, ayan, para makita mo sa EMA 200, dito, punta ka lang sa indicators, sagay mo EMA. Ayan. Moving average exponential, then ilalagay mo lang dito yung, punta ka sa settings, tapos lagay mo 200. Okay, so ganun lang para makita yung EMA 200, tapos pakapalan mo lang. Ayun na yun. Now, you have this blue line. Diba? Alright. So, paano magbasa? Ganito lang yan. Pag nasa taas yung price, katulad nito, uptrend yan. So, ibig sabihin, you will find opportunities to buy. Kapag naman nasa baba yung price, katulad nito, downtrend yan. You must find opportunities to sell. Okay? So, yun yung sinasagot ng letter M sa MATE formula. Okay? Trade along with the trend. And, pag uptrend, buy. Hindi agad-agad to. Downtrend, sell. Sabihin, find opportunities to buy, find opportunities to sell. Okay, ang tanong, saan tayo mag-buy and sell? Sa letter A, which is yung area of value. Okay? So, yun lang naman, di ba? For example lang, ganito lang. Ano ba yung area of value? Yan yung sumasagot kung saan ba tayo magpe-place ng trades. Okay, ngayon alam natin, mababay tayo magsaan. Tanong, saan ba? Doon tayo sa may area of value, yung most likely nagkakaroon ng mga price changes. So, for example, dito, dalawa lang muna discuss natin ngayon, support and resistance lang. Okay, so dito muna tayo. Ayan, dito, di ba? So, ito yung support level. Ano muna yung support and resistance? For example, meron kang bola, basketball and everything, tapos sasabahay ka. So, ngayon, ang mangyayari sa bola, pag hinagis mo pababa, kahit ano mangyari, magbabounce yan pataas. Kapag naman hinagis mo pataas, papunta doon sa ceiling, magbabounce yan pababa. So, isipin mo, yung floor, and yung support level, okay? And yung floor level. Yung resistance, and yung ceiling price. Okay? So, ang most likely, ang mangyayari sa bola, maggaganon-ganon lang talaga siya. Ganon yung support and resistance. So, ngayon, ang nangyayari is, ito, di ba, sabi natin, ano to? From support, for example, dito support muna siya, tapos naging resistance siya. So, nagbabalik-baliktad siya. So, ito, naging resistance. Ngayon, naging support naman siya. Okay? So, nagbabalik-baliktad yung support and resistance. So, for example, dito. Di ba? Dating resistance, naging support. Okay? So, ganun siya. So, dyan tayo maglalagay ng price kung saan nagkakaroon ng mga price action, yung mga price reaction. So, for example, dito, ayan, di ba? So, nagkaroon dito ng reaction, nag-bounce yung price yan. So, most likely, pag dumaan ulit dyan, ayan, katulad nito, diba? So, syempre, hindi siya umabot dito sa time na to. Pero most likely, dyan at dyan talaga tayo maghahanap ng mga price entry. Dito tayo papasok, support and resistance. So, medyo pangat na example yan. Kasi hindi siya umabot. So, hanap tayo ng mas cherry-picked na example. So, katulad nito, ayan. Katulad niyan, diba? Tulad niyan, eto, tingnan mo, dito nag-bounce yung price, downtrend to. Nag-bounce. So, most likely, pag bumalik ulit dyan yung price, pwede tayong pumasok dyan for a downtrend. Okay, ayos ba yan? Coach, di ba lumalagpas-lagpas siya? Di ba? So, itong EMA na to, hindi siya basta-basta line. Treat it also as a zone. Di ba? Yung support and resistance natin, hindi naman siya line lang. Zone din siya. Kasi hirap naman pag maglalagay tayo ng support or resistance na linya lang. Di ba? So, hindi siya ganun ka-accurate kasi paano naman ito, hindi niya nakukuha. So, kaya ang mga support and resistances and overall, ang area of value or area of alignment ay zones talaga siya. So, alam na natin yung letter A. Yung sa area of value kasi meron din dyan, pwede ka maglagay mga trend line. Pero syempre, pag nagsisimula, ayoko na may ma-overwhelm sila. Pero pwede rin, kung alam mo na yung trend line, pwede rin dyan yung trend line, yung EMA, trend line, EMA,
Fibonacci. So, kanya-kanya yan. So, coach, ano yan? Hindi ko alam yan. Kung hindi mo alam yan, huwag ka munang mag-trade nito. Okay? So, ayan mo lang muna yan. So, next, sa timing tayo. So, ano yung mga kinds of timing? Doon muna tayo sa uptrend. Pag uptrend, bullish engulfing, hammer, tsaka morning star. Ayan, tatlo. Kapag naman downtrend, shooting star, bearish engulfing, tsaka evening star. Ayan, yung tatlo. Yan yung mga hahanapin natin. So, ano yung mga example niyan? Sige, pakita ko lang sa inyo. Okay, so ito, try natin kung makakita tayo ng mga example. Okay, so syempre hindi tayo makakita ng example na sobrang eksakto kasi nga hindi naman lahat ng mga candlestick patterns is kung ano yung nakikita natin sa Google. Okay, iba-iba talaga siya na itsura. Kaya minsan may judgment ka rin doon. So for example, ito pwede tayo magkasundo na bullish engulfing to. Okay, ito pwede ba tayo magkasundo na bullish engulfing to? O baka pwede. Ito rin bullish engulfing. Pwede. Sa yun yung mga hinahanap natin. Ito, for example, ito. Pwede ba tayo magkasundo na morning star yan? Okay, so yun yung mga hinahanap natin sa mga area of alignment natin. Mga nagsasabing, okay, go na, i-trade mo na yan. Ayan yun. Okay? So, next natin is yung exit. Okay, so yung exit, very madali lang. Bago muna natin masyado pakomplika, ang gagawin natin is, for example, dito, magte-trade tayo. Kunyari, sabi natin, buy. Kunyari lang, ha? Buy. Okay? Ang gagawin natin is 15 pips above and 15 pips below. Coach, di ba sabi mo, win big, lose small? Yes! Okay, kapag nasanay ka na-observe mo na yung market ng maraming beses, pwede ka mag-win big, lose small. Ibig sabihin ng win big, lose small, ito kasi risk-reward ratio, 1:1 lang. Ibig sabihin, pag nanalo ka, panalo ka ng $1. For example lang, pag natalo ka, $1 din. So, same yung panalo mo sa talo mo. So, ang goal kasi natin is ganyan. For example, yan, 2:1. Sabihin, pag nanalo ka ng $10, ang talo mo lang is $5. Okay, so win big, lose small. So, coach, ba't hindi ganun yung simula natin? Kasi medyo bababa kasi yung winning percentage mo if ganun yung ginawa mo agad. So, ngayon, ang gagawin natin, pataasin muna natin yung winning percentage mo, pataasin muna natin yung confidence mo. Huwag ka muna yung sinasabi nila na, ako, 1:10 yung yung risk to reward ko, di ba? So, pwede naman yan, pero syempre, pag newbie tayo, hindi muna. Practice muna tayo sa 1:1 risk to reward ratio. Again, para mag-increase yung confidence natin. And, habang nagbe-build muna tayo ng intuition natin and experience sa market. Ganun na lang muna. So, bigyan ko kayo ng example. Sige, tanggalin mo. Battery exhausted. So, ayan, palit muna tayo ng camera. So, syempre guys, matatalo tayo dito. Kasi, hindi naman po ako fortune teller. So, hindi ko talaga alam yung mangyayari dito sa mga charts na to. So, susundin lang natin yung, yung pinaka-trading plan natin. So, mate formula. Naglagay lang muna ako ng mga support level. Siyempre, bakit support? Kasi naghahanap tayo ng mga buying opportunities. So, naghahanap tayo ng mga support levels kung saan niya pupuntahan and kung saan tayo maglalagay ng trades. So, ito, for example lang, ito, nakita mo. Diba? Nakita mo yan. Bakit ako naglagay ng resistance level dyan? Kasi nag-bounce yung price dito. Nung lumagpas, dito rin siya nag-bounce. Okay, so for example, ayan, nakita ko yung Morningstar. Tapos, medyo na-late ako. Okay lang naman yan kahit medyo na-late ka. Basta wag lang masyadong malayo sa baba at sa taas. Pero pag ganyan, okay lang naman para sa akin. Ikaw ba, tingin mo okay lang din ba para sa'yo? Check mo lang, double check mo sa'yo. So, kaya natin ito ginagawa. Ang ginagawa natin ngayon, sinatawag na backtesting. Dito mo matetest yung mga judgment mo sa market. Kung paano yung intuition mo sa market. Siyempre, kailangan natin to kasi number 1, mag-training, and number 2, para makita natin kung profitable na ba yung strategy natin. Okay, so, pag mga ganito, kailangan mga nasa minimum 100 talaga na backtesting bago ka mag-move forward sa demo, then tsaka ka mag-move forward sa live account. So, yan, lalagay ko muna dito, tapos ilan ulit? Yung natin, yung pips natin, 15 pips, SL and TP. So, ngayon, sakto, support area. Tapos, sabi natin, sa mate formula, uptrend kasi nandito yung EMA. Tapos, ang challenge is, hindi pala challenge, ito yung confirmation candle natin. So, ayun. Natin ano mangyari. So, ayun, talo. So, meron ka ng 0-1. So, lalagay mo sa backtesting mo, 0-1. Or kung meron kang backtesting journal, which is meron tayo sa TMT program. Kung gusto mo mag-ano sa TMT program, click mo lang yung link sa baba. Meron tayo sa TMT program na backtesting journal. And tinuro ko rin doon paano mag-backtest. Okay, so ito, 0-1 na tayo. So, ngayon, dito ulit tayo. May bago tayo ditong
support area. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, so wala. Ako, wag muna to. Medyo lumagpas siya dun sa support area. Ayan, ito pwede to. So, ibig sabihin, ang nangyari is, nag-bullish engulfing ka na, meron ka pang malupit dito na morning star. Okay? So, talo ba ulit tayo? Tignan natin kung ano mangyayari dito. Okay. Oh, matagals. Naku, ito yung mga times na gusto ko na itipid to. Sayang, sayang. Diba? Pero tignan natin kung ano mangyayari. Okay, so bumaba, umakyat. medyo matagal siya, ha? Ayan, so ngayon, na-hit na yung TP natin. So ngayon, meron ka ng 1-1. Okay, so ang goal lang is magtuloy-tuloy ka lang ng 100 trades and minimum nasa 55% or 60% yung win rate mo. Okay, so sige, try tayo ng isa pang last. Okay, so mga maliliit na kandila. Tingnan natin kung ano mga... So usually kapag mga maliliit na kandila katulad niyan, biglang magkakaroon ng mga malulupit na impulse move yan. Katulad nito. Yun yung nangyari sa kanya. Diba? So malalaman niyo yan through experience. Okay, so kaya maganda, tuloy-tuloy lang talaga. Yung iba kasi gusto lagi nag-YouTube, tuloy-tuloy YouTube nila, tuloy-tuloy aral nila sa maraming mga mentors. Pero ang pinakailangan lang naman talaga is mag-implement ka, mag-backtest ka, para ma-build yung intuition mo. Diba? Hindi naman pwede, kunyari sa basketball, si Steph Curry, lagi na siyang nanonood ng mga NBA games or mga tutorials. Hindi. Pupunta siya sa gym, nag-practice siya mag-dribble, practice siya mag 3 points. So, ganun din dito sa forex trading. Hindi pwedeng puro knowledge lang. Kailangan is more on implementation. Okay? Hindi porket implementation, yun na yung sinasabi natin na magla-live trade ka lagi. Hindi. Okay, implementation, more on backtesting, and syempre, pag-observe sa market. Okay? So, try natin kung ano mangyari dito. Pag talo to, pagpasensyahan nyo na, hindi po ako perfect. Hindi ko lang mangyari sa market. Sisundan ko lang po yung aking trading plan. Tignan natin kung ano mangyari. Okay. Yan, tinatry na niyan bumaba. Pag mga ganyan, pinipilit ni market bumaba, and most likely pag ganito, ma-SL talaga tayo. Tingnan natin kung ano mangyari. Pag matipi tayo, swerte natin. Tinatry niya umangat to, pero ayan, tinatry pa rin niya umangat. Pero nahihirapan siya. So, ang tanong, sino ang mananalo? Muntik na tayo manalo doon. Biglang bumaba po. Talo. Okay, diba? So, ayan, buti na lang may nakita tayo na, ayan, most likely ito ay 21 o'clock, 9:30. Yan. Most likely, ito ay high impact news. Kaya, very important talaga kapag mga newbie traders pa lang tayo, buti lang nangyari to at masabi ko sa inyo, okay, na kailangan iwasan yung mga high impact news. So, paano malalaman nyo? Punta ka lang sa forexfactory.com. Forexfactory.com. Okay. Tapos, ayan, dito mo mahanap yon. Then, check mo lang yung filter. Punta ka lang sa filter. So, dito yung filter. Ayan, dito sa taas yung filter. Tapos, lagay mo yung red. Tanggalin ko. Ako, hindi ko titignan itong mga orange at mga gray. Apply filter. Ayan. So, makikita mo na yung mga high impact news na kailangan mong iwasan for the week. Okay, katulad mamaya, merong unemployment claims. Bukas, merong non-farm. O, diba? May NFP. So, yun yung mga iwasan natin as newbie traders. Okay? So, yun lang. So, lalagay mo ulit 1, 2. Pwede mo lagay sa backtesting mo na natalo kasi dahil sa high impact news. So, therefore, huwag ko muna trade yung mga high impact news sa ganun. So, doon mo malalaman kasi yung mga kailangan mong gawin sa hindi. Kapag mas advanced sa backtesting, makikita mo sa mga market opens is mga malalakas talaga yung mga move. Ito, market open, 'di ba, ng US, 'di ba? So makikita mo na malalakas yung move sa mga market opens. So yun yung mga ma-observe mo kapag nag-backtesting ka, nag-demo testing ka. Okay, pag nag-i-implement ka. So, syempre, pag nag-live naman tayo, make sure na mababa lang yung risk. So, I hope nakatulong tong video na to. Medyo mahaba lang. Pero, syempre, hindi ko matuturo lahat dito. If gusto mo matutunan to in detail, click mo lang yung link sa baba. Katulad sabi ko, pwede ka mag-enroll sa TMT program. And if meron pang gusto matutunan na iba, comment mo lang. Kung meron kang mga tanong and anything dito sa baba. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next video. Bye!